Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos na lumamang ng 18 points laban sa Sacramento Kings. Akala nga ng madami ay tuloy-tuloy na ang magandang laro ng Warriors. Ganun pa man, sa third quarter ay gumawa sila ng 8 turnovers at nagliyab naman si DeMar DeRozan at nagtala ng 19 points on perfect 7 of 7 shooting sa field at nagtapos nga siya na may 32 points. 26 points, 18 rebounds din si Domantas Sabonis at 20 points and 9 assists naman mula kay Malik Monk. Hanggang sa tuluyan na nga nag-choke ang Warriors na naman at na-outscore sila ng Kings ng 75-52 sa second half. Dahil sa talo na ito ay bumagsak na nga ang Warriors sa record at 21 wins and 22 losses. Mas madami na nga ang talo nila kaysa sa panalo at pigang-piga na nga ang mga fans kay Steve Kerr at gusto na siyang mapatalsik at mapalitan. Gayahin nga daw dapat nila ang Sacramento Kings na naisalba pa ang season dahil sa pagpalit ng coach. Bagamat may kasalanan nga mga players sa pagkakawala ng malaking kalamangan, trabaho nga ng coach na tumawag ng mga timeout upang maputol ang momentum ng team na gumagawa ng run. Trabaho din nila na gumawa ng play mula sa timeout upang maputol ang run ng kabilang team. Subalit kapag paulit-ulit na nga itong nangyayari magmula pa noong last season, na kay Steve Kerr na nga napupunta ang sisi ngayon. Madaming fans nga ang kumbinsido na hindi na nag-evolve ang coaching style ni Steve Kerr at tinatakbo pa din ito ang mga plays mula noong 2015 at na-check na nga ito ng mga team ngayon. Matapos nga na magkampiyon ng Warriors noong 2022, hindi maganda ang naging takbo ng coaching career ni Steve Kerr. Bukod sa bigong makapasok sa playoffs ang Warriors last season, andun din nga ang mga talo niya sa World Cup at muntik pa nga na pagkakatalo sa Olympics kung hindi lang naghalimaw na performance sila Curry, LeBron, KD at Embiid. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay napag-iwanan na ang mga play na ginagawa ni Steve Kerr? Habang nilabas naman ni Chris B. Haynes ang balita na tinanggihan ni LeBron James at ng kanyang panganay na anak Bronny James ang imbitasyon ng NBA na maging parte sila ng All-Star Skills Challenge. Kung tinanggap nga nila ito ay sila ang magiging unang father and son duo sa history ng NBA na naging parte ng All-Star activities as an active NBA player. Bukod dyan ay tinanggihan din nga ni Bronny ang pagkakataon na maging parte ng G League Rising Stars. Obviously, base nga sa pinapakita ngayon ni Bronny sa NBA ay hindi niya nga deserve na maging parte ng All-Star event at mukhang alam din naman niya ito at pati na din na LeBron. Ganun pa man ng NBA nga as a business ay syempre gugustuhin nila na kumita at as much as possible ay kung andun nga ang pagkakataon na makapagdala ng mas madaming viewers si Bronny at LeBron ay gagawin nila ito. Ganun pa man kung tinanggap nga ito na LeBron at Bronny ay tiyak na mas magiging controversial lamang ito at madaming fans ang magsasabi na mas madami ang deserving na maging parte ng special event na ito kaysa kay Bronny na may average lamang ngayon sa NBA na 0.4 points, 0.2 rebounds, and 0.3 assists per game on 10% shooting sa field and 0% sa 3-point line. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?